Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipinakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga, kung akong Panginoon ninyo at guro, ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito ay dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Ito po ang pagmimisa sa pagtatakip silim sa panghapunan ng Panginoon. Ito po ang tinatawag nating Last Supper Mass. No? Narinig natin sa ating ebanghelyo kung paano hinugasan ni Jesus
ang paa ng kanyang mga alagad. Alam niyo po, noong panahon ni Jesus, bago pumasok sa isang tahanan o bago dumulog sa isang hapag ang isang tao, kailangan muna niyang maghugas ng paa. Para sa atin, pagpapasok ka sa isang bahay, anong ginagawa natin? Nagtatanggal ng tsinelas, nagtatanggal ng sapatos kung papasok ka sa iyong bahay. Bakit? Hello. Marumi, di ba? Marumi ang iyong panlabas na panyapak. Kaya kailangan mo maghubad para hindi marumihan ang loob, para bigay respeto. Lalo na kung hindi mo bahay. Lalo na kung hindi ikaw ang naglilinis. Tama ba? Kung bahay mo yan, no, hindi naman ikaw ang naglampaso, huwag mong ipasok ang tsinelas. Tama? Ginagawa ba? Ayun lang, no? 'Di ba? Pagbibigay respeto. Pero nung panahon ni Jesus, hindi lang sa pagpasok ng bahay, naghuhugas ang paa. Kung ikaw ay dudulog sa hapag, kailangan mo maghugas ng paa. Kadalasan ito, ginagawa ng taong tumatanggap na patuloyin ang isang tao sa kanyang tahanan. So, sinong gagawa? Yung may-ari ng bahay. Kung siya yung may-ari at meron siyang alipin, sinong gagawa? Yung alipin. Kung hindi man yung may-ari ng bahay, yung alipin niya ang gagawa, ang maghuhugas ng paa ng kanyang bisita o ng kanyang pinadudulog. Ngunit sa ating kwento sa Ebanghelyo, ginawa ito ni Jesus. Si Jesus mismo ang gumawa ng paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. May 3 kadahilanan akong nakikita kung bakit si Jesus ang naghugas ng paa sa kanyang mga alagad. 3 bagay. At magandang tignan natin ito. Magandang pagnilayan natin yung 3 dahilan kung bakit si Jesus ang naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Unang dahilan, dahil walang may gusto. Walang may gusto, kundi si Jesus. Sa 12 alagad, sa 12 kasama, wala ni isa sa kanila ang nanguna o nagkusa na gawin ang maghugas ng paa. Biruin mo yon. 12 ang kasama mo sa silid. Kasama pa si Jesus. Ilan lahat sila? 13. Wala ni isa ang nakaisip na maghugas ng paa. Hindi ba nila alam yon? Alam nila yon. Alam nila yon. Parang ikaw, alam mong dapat mo maghubad ng tsinelas. Alam mong wag mong ipasok ang sapatos, lalo na kung galing ka sa labas. Pero alam mo ba yon? Pinasok mo yung tsinelas di ba? O pumasok kayo sa simbahan, di malaki nagpagpag, no? Alam nyo ba na nilampaso yung sahig na yan? O, pumasok kayo, ganun-ganun lang, di ba? O, pero biliin mo yan, no? 13 silang nasa silid, wala ni nakaisip ang maghugas ng paa maliban kay Jesus. Sino ba naman ang gustong yumuko? Sino ba naman ang gustong ibaba ang sarili? Gayong ang tingin ng mga alagad sa isa't isa ay pantay-pantay. Hindi ba? Minsan nga silang nagtalo Panginoon, sino sa amin ang pinakadakila? Sino sa amin ang mauupo sa iyong kanan? Di ba? Sino ba naman ang gustong mahuli? Sino ba naman ang gustong maging alipin? Sino ba naman gustong yumuko? Kung ang tingin mo sa isa't isa, pantay-pantay lang tayo. Walang gustong magmukhang alipin. Walang gustong magpaalipin.
Walang gustong bumaba dahil mataas ang tingin sa sarili. Pero hindi lahat maliban kay Jesus. Maliban kay Jesus. Kapag ang tao mataas ang tingin sa sarili, hindi niya kayang yumuko. Hindi niya kayang magsimula. At higit sa lahat, hindi siya bababa. Di ba kapag ang taas ng tingin mo sa sarili mo, ikaw ba ang magsisimulang mag-sorry? Ikaw ba ang magsisimulang bumati? Hindi mo gagawin yon kapag mataas ang iyong tingin sa sarili. Kapag mataas ang iyong tingin sa sarili, ikaw ba ang magpapakababa? Ikaw ba ang yuyuko? Bakit ako? Ikaw muna. Siya muna. Ikaw dapat. Unang dahilan, bakit hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad? Dahil walang may gusto. Si Jesus lamang ang may gusto. Pangalawang dahilan kung bakit hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad, dahil tinatanggap sila ni Jesus. Alam ni Jesus na sa kabila ng pagtatatwa, sa kabila ng pagkakanulo sa Kanya, alam niya na nasa 12 ang magkakanulo sa Kanya. Alam niya na nasa 12 ang 3 beses siyang itatatwa. Alam niya yon. At alam din natin ang kwento. Tama? Kasi nangyari na. Pero, noong mga panahong yon, si Jesus lang ang nakakaalam. Alam niya na kabilang sa 12, yung isang magkakanulo, kabilang sa 12, ang 3 beses siyang itatatwa. Alam ni Jesus iyon na maliban sa isa, walang matitira na kasama niya sa kanyang kalbaryo. Pero sa kabila ng pagkakaalam ni Jesus ng lahat ng ito, tinanggap sila ni Jesus. Tanggap sila ni Jesus. Siguro, kung hindi si Jesus yon, malamang hindi sila ang pinili ni Jesus. Hindi sila ang kinaibigan ni Jesus. Hindi niya sila matanggap kailanman. Kung alam mo bang lolokohin ka ng asawa mo, pakakasalan mo pa rin? Hello, sa mga naloko. Di ba hindi? Kaya nga ang sabi mo, kung alam ko lang. Hello, sa mga naloko. No? Kung alam mo bang hindi ka babayaran sa inutang sa'yo, pauutangin mo ba? Hello. Kung alam ko lang na hindi magbabayad yan, di ba? Kung alam ko lang din na magre-resign ka lang din, iiwan mo lang din ako, tatanggapin ba kita sa trabaho? Di ba hindi? Wala namang kasing gustong niloloko. Wala namang gustong iniisahan. At wala naman ding gustong iniiwan. Pero si Jesus, alam niyang lahat ng iyon. Pero sa kabila nun, tinanggap niya sila. Tinanggap, inakap, kinaibigan, minahal, at ginawang alagad. Bibihira sa tao ang kayang tumanggap ng pagtataksil. Bibihira sa tao ang kayang tumanggap ng panloloko at kayang tanggapin ang kabulukan ng isang tao. Dahil ang tanging tao lang na makatatanggap sa ganito ay tinatawag nating martir. 'Di ba? Kaya nga kapag hindi mo maiwan yung asawa mo na niloko-loko ka, paulit-ulit, ano sinasabi mo? Martir ka kasi. Tama ba? Kaya nga, 'di ba? Kasi kaya mong tanggapin kahit niloloko ka, kahit iniisahan ka, kahit inaabuso ka. At si Jesus, martir.
nagpakamartir. Bakit? Dahil tanggap niya ang bawat isang alagad. Lokohin, ipagkanulo, ipagpalit, at iwan man siya, tinatanggap sila ni Jesus. Pangatlong dahilan kung bakit hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad ay dahil pinaglingkuran sila ni Jesus. Pinaglingkuran sila ni Jesus. Alam ni Jesus na ang paghuhugas ng paa ay trabaho ng isang alipin. Alipin dahil mababa. At ito ang ginawa ni Jesus, ang magpakababa, yumuko, bumaba. Bagamat siya'y Diyos, pinakita niya sa kanyang mga alagad ang kahulugan ng pagpapakababa. Ano ito? Hinubad niya ang pagka-Diyos. At siya'y naging tao. Hindi lang naging tao, naging alipin. Piniling maging alipin at nagpa-alipin. At sa pamamagitan ng pagiging alipin, binaba niya ang kanyang pagkatao para mas mapakita niya kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod na totoo. Si Jesus, hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad dahil gusto niya silang paglingkuran. Ngayong araw na ito, kilala ang Huwebes o Thursday sa tawag na Maundy Thursday. 'Di ba? Sa Ingles, Maundy Thursday. O sa atin, Tagalog, Huwebes Santo. Pero alam nyo ba, yung salitang Maundy ay galing sa salitang Latin na mandatum. Sa Ingles, command. Sa Tagalog, utos. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, matapos hugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad, nagbigay siya, nag-iwan siya ng utos, ng mandato. Anong sabi niya? Kung akong Panginoon, ninyo at guro, ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Yan ang mandato ni Jesus. Maghugasan ng paa. Yan ang utos ni Jesus. Dapat natin siyang tularan. Bilang magulang, bilang anak, bilang kapatid, kaibigan, mahal sa buhay, kasintahan. Bilang isang empleyado, bilang isang pare, at bilang isang lingkod bayan, ito yung hamon. Kapag walang gustong manguna, ikaw ang mauna. Kapag walang gustong magsimula, ikaw ang magsimula. Kapag walang gustong tumanggap, ikaw ang tumanggap. Kapag lahat gusto maging amo, ikaw ang maging lingkod. Kapag nagpapataasan, ikaw ang bumaba. Kapag nagpapalakasan, ikaw ang huminahon. Alam niyo po, kaninang umaga, nagdiwang ng banal na misa ang kardinal. Ito po, kasama po nung tinatawag na Christmas ay yung aming renewal na mga pare. No? Kung ang mga mag-asawa, nagre-renew ng kanilang pangako sa kasal. Di ba? Kami rin mga pare, taon-taon, nagre-renew kami ng mga pangako. At alam nyo, sa homily ng kardinal, binunyag niya sa lahat. No? Binunyag niya, hindi dahil sikreto ito, kundi hindi lang pinag-uusapan. Binunyag niya na sa bawat 5 pare, merong isang may mental health issue. Sa bawat 5 pare, merong isang may mental health issue. Hindi lang pala pang kabataan yung mental health, Hindi lang pala pang mga laiko ang mental health.
Totoo. Kahit sa aming mga pare, 5. Bawat 5 pare, merong isang may mental health issue. Bakit hindi? Pagkatapos mong magpakumpisal, pagkatapos mong magbigay ng payo, kung ikaw naman ang malungkot, kanino kami tatakbo? Kung ikaw ang kinukunan ng lakas ng tao, kailan kami pwedeng maging mahina? Kung ikaw ang hinihinga ng tulong, kailan kami hihingi ng tulong? Kanino kami hihingi ng tulong? Pag may kasama kaming iba, ichichismis kami. Ay, akala may kabit si Father. Di ba? Di ba? Kaibigan ko lang. No? Nag-share lang ako ng problema ko. Di ba? Kung ganun lang, wag na lang. Paano gagawin ng pare? Magkukulong na lang. Kesa machismis. No? Kaya, hindi ko maisip no? Oo nga naman araw-araw, gumagawa ka ng homilya. Pag hindi maganda homily mo, sasabihin, hindi naman magaling na pare yan. Pero ang totoo, hindi naman pinakikinggan. Kahit pinaghandaan mo. Di ba? Nung nakarating ako dito sa ating parokya, no, inisip ko, paano ako makakabayad ng kuryente? Kung yung iba, hindi nagbibigay. Di ba? Saan ka kukuha ng pambayad ng kuryente? Saan ka kukuha ng pampaayos ng bulaklak? Saan ka kukuha ng pampasweldo? No? Bukod pa dyan, pag may humingi ng tulong sa'yo, bukod pa dyan, kapag mayroong humingi ng payo sa'yo, bukod pa dyan, kapag may nangailangan sa'yo. Alam niyo po, 4 po ang assignment ko bilang pare. At araw-araw, yung 3, hinahati-hati kong katawang ko. No? Pwede na nga po ako maging manananggal Yung manananggal, 2 hati lang. No? Ako 3. No? Hahatiin mo sa 3. No? Umaga sa parokya, pangalawa sa eskwelahan sa tanghali, hapon sa opisina. No? At once a month, kailangan ko pa mag-represent ng lahat ng pari ng bikaryato. Umatin ng meeting, ng presbyteral meeting. Pakinggan ang lahat ng sasabihin ng kardinal at ibababa sa lahat ng pari. No? Yun ang aking obligasyon. Yun ang aking responsibilidad. Wala pa doon yung isipin ko saan ako kukuha ang pampasweldo. No, tay? No? Isipin ko, paano ba ako magpapagawa ng simbahan? No? Wala pa doon yun. Pero maswerte ako dahil doon sa sinasabing kada 5 pare, may isang paring may mental health issue. Sa awa ng Diyos, hindi ako yun. Salamat naman, Lord. No? Bakit? Kasi naman, meron akong mga lingkod na katulad ninyo. Iisipin ko pa ba kung paano magbukas ng simbahan araw-araw? 6:00 ang misa, meron na akong mga mother butler na 5:00 pa lang, naglalampaso na. Iisipin ko pa ba kung paano ayusin ang altar bago magmisa? Meron naman akong kuya buddy. Iisipin ko pa ba kung saan ako kukuha ng pampasweldo? Meron namang mga online parishioner at may mga pledgers. Iisipin ko ba sino mag-aayos ng bulaklak? Meron naman akong tambok. Yung mga ganito, ang laking tulong sa akin. At ito yung ginagawa ninyo. Ito yung ibig sabihin ng paghuhugas ng paa. Yung kapag walang gustong gumawa, pinipili mong ikaw na. Iisipin ko ba sino magtuturo sa choir? Ang galing-galing kumanta. Ako pa ba yun? Diba? Merong umaako. Isipin ko pa ba sino magbabasa ng first reading? Merong lektor. Isipin ko pa ba sino magsaserve? Merong mga sakristan. At kahit sigawan mo, kahit pagalitan mo, sungitan mo, andyan pa rin sila. Lulunok lang. Pero kakanta pa din. Pagkatapos mong sigawan, sungitan, kakanta pa din. Sino ba mag-online? Sino ba mag-live stream? Di ba? Inisipin na lang niya, siya na. At yun yung nakakabawas ng aking isipin. Iniisip. Parang isang magulang. Di ba? Pag ikaw nanay, ikaw na ang hahanap buhay,
ikaw na ang maglilinis ng bahay, tapos niloloko ka pa ng asawa mo, hindi ba nakakabuang? Pero kung ikaw nanay, pag uwi mo, pagkatapos mo maghanap buhay, pag uwi mo meron ng sinaing. Pag uwi mo, hugas na ang mga plato. Pag uwi mo, magluluto ka na lang. Hindi ba ang sarap? At yan yung ibig sabihin ng paghuhugas ng paa. Yung pinipili mo ang isang bagay na inaayawan ng iba. Pinipili mong manguna. Pinipili mong magsimula. Inaako mo. Tinatanggap mo. Swerte ko dahil sa 3 assignment ko, lahat ng mga nakakasama ko merong umaako. Sa parokya, sa PWU, no? Pagdating ko doon, meron na akong kakainin. Ayos na ang misa, magmimisa na lang ako. Malinis ang simbahan. Sa aking opisina, naiiwan ko sila Rainier. Kaya nila eh. At yun yung nagpapagaang. At kung ang bawat isa sa atin, ginagampanan yun. Kung bawat isa sa atin, pinipiling maglingkod, pinipiling mauna, pinipiling tumulong, siguro ang gaang-gaang ng ating buhay. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin. Kayong mga apostol, huhugasan ko ng paa. Hindi pa man kayo lingkod ng simbahan, pero pwede mo yang gawin sa iyong asawa. Pwede mo yang gawin sa iyong magulang. Pwede mo yang gawin sa iyong kaibigan. Dahil yan ang hamon sa iyo. Yan ang hamon sa inyo. Maghugasan ng paa. Mga kapatid, ito ang mandato o utos ng paghuhugas ng paa sa mga alagad ni Jesus. Nung walang may gusto, si Jesus ang umako. Nang may tumanggi, si Jesus ang tumanggap. At nang hubarin ni Jesus ang pagka-Diyos, siya ay naglingkod. Amen? Amen. Amen.